is Crizel, part of the Millionaires Club, and I am forever front row. Bata pa lang ako, gusto ko na talagang yumaman. Siguro dahil na rin sa laki ako sa hirap kasi nung 8 months pa lang ako, naghiwalay na yung mama at papa ko. So yung nanay ko, kinailangan niyang mag-abroad para kumita. So technically, siya yung bumubuhay sa aming dalawang magkapatid. Bunso ako, tapos siya rin yung bumubuhay sa kanilang magkakapatid, which is 11 sila. So, namulat ako sa isang extended family. Kasama ko sa bahay yung tito, tita, lolo, lola, tsaka mga pinsan ko. So, 42 kami magpipinsan. Imagine nyo na lang yung hirap ng buhay namin that time. Kaya, talaga nagpursige ako mag-aral. Ngayon, since yung tito ko is nurse sa Canada, in-encourage na kaming maging isang nurse din. Gusto ko rin naman kasi nung time na yon, mayaman ka pag nasa ibang bansa ka at nag-work as nurse. Sabi ko nga, gusto ko talagang kumita eh. Kaya, nung 16 ako, pumunta ako ng Davao, dito na ako nag-aral. Hindi ko akalain na pagka-graduate ko pala, dun ko malalaman ang hirap ng buhay. Hirapan ako maghanap ng work, kung meron man, ang liit kasi ng sahod. Eh, since that time, kailangan kong tumulong sa pagpapaaral ng kuya ko, tapos yung lolo ko nagkasakit sa kidney, I have to find another way to earn extra income. So, imbes na mag-nurse ako sa isang hospital, nag-work ako bilang call center agent. Dito lang din sa Davao. And aside from that, nag-on-call nurse din ako. Pero hindi pa rin sapat, kaya minsan kumakanta ako sa mga gig, sa buhay, sa patay. Tinatry ko na rin, basta may pera, go lang ako dyan. Sumasayaw sa mga dance contest. So, ako yung tipo ng tao na talagang kahit anong racket, basta legal, pinapasok ko. Hanggang sa isang araw, habang nag-work ako bilang call center agent, dumating sa point na parang hindi ako nag-grow. Naghanap ako ng ibang pagkakakitaan. Kaya habang off ko nun, nakakita ako ng isang online business group dito sa Davao, tapos may nakita akong post na naghahanap daw siya ng extra income. Ayun, sabi ko nga, kahit anong racket, basta legal, ethical, moral, pinapasok ko talaga. Kaya, nung nakita ko yung front row, sinubukan ko siya. Pina-part-time ko siya, every off ko, every after work. Pero hindi siya naging madali kasi unang-una yung family ko hindi naman approve yung pagsali ko dito. Gaya nga ng katulad nila, gusto kasi nila is mag-abroad din ako. Pero pinagpatuloy ko pa rin. Noong una, ang ginawa ko, nag-e-enjoy lang ako. Kahit walang masyadong sumasali, kahit ang daming tumatawa sa akin, pinagtatawanan ako ng ibang mga kaibigan ko, tinuloy ko lang. Sabi ko, balang araw magiging successful din ako. Hanggang sa umabot ang point na kinailangan ko mag-stop ng work para i-full-time yung business kasi gusto ko talagang maging magaling na negosyante kasi nakita ko dito talaga ako kikita. Yun, isang taon, kumita agad ako ng 1 milyon. Talagang ginagawa ko yung gabi na maging araw, hindi ako nag-aaksaya ng oras. Inaaral at inaaral ko yung business. Until after no, nakabili ako ng unang sasakyan ko, which is Ford Mustang. Sabi nila, bakit daw sports car pag networking? Depende naman yan sa tao eh. Pera mo naman yan. Kaya kahit anong gusto mo, pwede naman. Ako lang kasi nung college ako nag-1, 2, 3 ako sa jeep. Kasi 2,000 lang yung allowance ko. Ganun talaga kasi ayokong humingi sa nanay ko para lang magkaroon ng extra allowance. Kaya para makasurvive, nag-1, 2, 3 lang ako nun sa jeep. Pero sabi ko, balang araw, mabibili ko rin yung pangarap kong sasakyan. Kaya ayun, pinalitan ko yung unang sasakyan ko, nag-upgrade ako ng Chevrolet Camaro RS. 2017 yun. So, noong una, nag-e-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Hanggang sa dumami na yung mga kumikita. Nagkaroon na ako ng mga Millionaires Club under me.
nagkaroon ako ng mga car club. So, more of ang ginagawa ko na lang ngayon is to support them. Siguro, ang naging sikreto ko sa business, mas pinocus ko yun nasa ilalim ko kaysa sa sarili ko. Alam ko kasi na lahat naman ng bagay may balik yun eh. Pero, hindi ko naman ginawa yung bagay na yun para lang magkaroon ng something in return. I just want to help those people who were just like me na nag-start sa wala, nag-start na walang alam. Ngayon, ang dami na namin kumikita ng malaki. Kaya, alam ko sa lahat na nanonood right now, sobrang naku-curious ka na kung ano yung front row. Kaya ina-encourage kita na sumali sa ganitong business. Una-una, wala namang mawawala sa'yo. Marami kang matutulungang tao. Katulad ko, siguro, ang pinaka-achievement ko na sa buhay, hindi naman yung material na bagay. Siguro, ang pinaka-achievement ko yung marami akong taong natulungan right now. Hindi lang sa front row, I do charities na rin. Hindi man ako naging nurse, pero at least nakatulong ako sa community. Kaya ngayon, isa ako sa na-awardan as Best Leader of the Year Female category ng Asian Network Convention and Expo. And I'm doing this video para to be an awareness na it doesn't matter kung saan ka nagsimula, magaling ka o hindi, nakagraduate ka o drop out ka, mayaman ka o mahirap, as long as may pangarap ka, makukuha mo yun. Kaya, unang-una nagpapasalamat ako kay Lord kasi alam ko sa lahat ng paghihirap ko, eto na yung blessing na binigay niya sa akin. Pangalawa, sa mother ko na nagtaguyod sa akin at sa buong family namin. Maraming salamat ma. Lahat ng meron ako right now, utang na loob ko yun sa'yo. Pangatlo, sa may-ari ng company, which is si Sir Sam at si Derek RS, na ever since nakilala nila ako, they already see a potential in me, kaya never silang humindi sa akin. And of course, sa mga uplines ko na tumulong to mold me as who I am right now, na naging daan para mas maging successful ako. At syempre sa mga business partners ko na mahal ko, sabi ko nga di bale nang hindi na ako kumita ng malaki, basta sila kumikita lang, masaya na ako. Kasi ako, I've already experienced what it is na yumaman. Pero yung makita mo yung isang tao na maging successful dahil sa'yo, yun yung isang bagay siguro na that's something that money can't buy. Pero syempre, hindi rin yun nangyayari kung walang pera. So, yun lang, nagpapasalamat ako sa front row kasi kung hindi dahil sa front row, wala ako kung nasan man ako right now.